Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng ating Panginoon at nais kong i-share sa inyo last Sunday ay tinalakay natin ang isang paksa at ito ay may kalalaman sa the unique and deepest part of man at ang ating pinagtuunan ng pansin is the spirit of man. Sa ngayon ay gusto kong ipagpatuloy pero ang ating paksa ay ang ating pamagat patungkol sa the spirit of man is the bridge between human and divine. So it is the spirit of man pero ang ating subtitle is the bridge between human and divine. So sa kaisipang ito na nagpapakita na dahilan ng ating subject matter is the bridge. Ang espiritu ng tao ang siyang naging bridge sa pagitan ng tao o ng human at ng divine o ng makalangit na bagay. In which na kung wala ang ganitong bagay, ay makikita natin totoo na walang magiging daan para magkaroon ng ugnayan ang human and divine. So, kapag wala ang spirit of man na nakita natin nung nakaraan na ito ay dumating sa isang pagkakataon na ito ay naging dormant, hindi na nagfa-function, na it is considered as dead, it is considered na patay, bagamat ang tao ay naroon pa rin, ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan ay buo na naroon sa kanya, ngunit ang bahaging ito ay hindi nagfa-function. Ang bagay na ito hindi nagpa-function. That's the reason ng tao siya ay isa lamang laman o sabihin natin tao at ang kanyang lahat ng kanyang umiinog sa kanyang buhay ay pawang pang dito lamang sa ibabaw ng lupa. So, imagine mga kapatid, tingnan natin kung gaano kahalaga yung tinatawag na bridge. Gaano kahalaga ang bridge. Kapag ang isang lugar ay magkaibang lugar na ito ay sabihin natin pinaghihiwalay ng isang malaking ilog. At kapag ito ay walang bridge, walang tulay, ay makikita natin walang possibility na ang lugar na ito ay mapuntahan or kung meron mang possibility ay napakahirap. Ngunit kapag nagkaroon ng tinatawag na bridge, ang bridge ang siyang mag-uugnay sa dalawang lugar. So makikita natin, kagaya kung ilan sa inyo ay nakakapagbiyahe papunta ng Kabisayaan at paano pinag-ugnay ng San Juanica Bridge ang isang lugar para maging possible at maging madali ang pagbabiyahe papunta sa ibang lugar. So ganoon ang kalalagayan, ngunit ang ating tinitingnan ay hindi lamang ito may kinalaman sa dako o lugar, kundi sa kalalagayan ng tao at ng Diyos. Nasa kalalagayan ng tao at ng Diyos ay walang mula ng ang tao ay ang kanyang espiritu ay hindi na nagfa-function. At ang tao ay nagkaroon na, masasabi natin, ang tao ay disconnected na sa Diyos. At dahilan sila ay disconnected na sa Diyos ay merong isang paraan ang Panginoon na kanyang ibinigay para ang tao ay makalapit sa Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng paghahandog ng hayop, ng pagbubuhos ng kanyang dugo at pag-aalay sa harapan ng Panginoon. And that's the reason makikita natin sa
sa banal na kasulatan ng ang unang mga anak ni Adan at ni Eva, nang sila ay maghandog sa Panginoon, ang dalawang lalaking itong si Cain o si Abel at si Cain ay kapwa naghandog sa Diyos. At isa sa kanila ay naghandog ng mga prutas, gulay, naghandog ng mga pananim ng lupa at inalay sa Panginoon. Ngunit ang handog na ito ni Cain ay hindi tinanggap ng Diyos. Samantalang ang isang anak ni Adan, ang anak ni Adan na si Abel, ay naghandog sa Diyos ng isang panganay sa kanyang tupa na kanyang inaalagaan. At kanyang kinuhang ang panganay na ito at kanyang pinatay, pinatulo ang dugo at inalay bilang handog na susunugin at siya ay nilingap ng Diyos. So makikita natin, ang Diyos ay merong siyang binigay na provision upang ang tao ay makalapit sa Diyos. Dahilan walang ibang paraan, dahilan ng tao ay disconnected na sa Diyos. There's no other way para ang tao ay makalapit sa Panginoon. So from that time ay ang tao ay hindi na sila maari pang makatanggap ng anumang bagay. Ang Diyos at ang tao ay wala ng fellowship sa panahong yun. Ngunit makikita natin, paglipas ng isang mahabang panahon, ang Diyos sa kabila ng ginawa nangyari sa pagitan sa layunin ng Diyos, alam natin, sa unang pagkakataon ng ating Panginoon ay nangusap sa aklat ng Genesis chapter 3 at kanyang sinabi ang isang pangungusap na sinabi niya sa chapter 3 verse 15 ng book of Genesis ay pinakita roon, hallelujah, ang verse na ito, ang prophecy ito ay pinakita ng ating Panginoon at kanyang sinaysay mismo sa harapan sa pakinig ng serpent. Ang verse 14 ay sinabi rito, and the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you more than all the cattle, and more than every beast of the field. And on your belly you will go, and thus you will eat all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and your seed, and he shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. So pinakita rito na nasabi niya, merong isang binhi ng babae na siyang kanyang ibabangon. At sabi rito, ang binhi ng babae ang siyang dudurog ng kanyang ulo, at ang binhi ng serpente ay dudurog ng kanyang sako. Ngunit makikita natin dito sa ganitong bagay, ang ating Panginoon, sa kanyang pagdating, ay siya ay kinilala at kanyang ipinahayag ang kanyang sarili nang siya'y nangusap sa John chapter 14, verse 6, kanyang sinabi, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So pinakita ng verse na yan, sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through me. So pinapakita rito na meron lamang, kung wala ang ating Panginoon, ay walang makakaparoon sa Ama. Walang pwedeng pumunta sa Ama. Walang pwedeng makipag-fellowship sa Diyos. Maliban, sabi niya, sa pamamagitan ng ating Panginoon, at kanyang pinakita at pinahayag niya na sabi niya, ako ang daan. I am the way. I am the way. At pinakita niya rito yung there's only one way. At sabi niya, and no one. Yung salitang no one ay pinapakita rito na walang sino man
na pwedeng pumaroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, given mga kapatid, given na ng ating Panginoong Hesus ay dumating at siya ay gumawa ng daan, ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay, ang kanyang dugo ay kanyang binuhos, ang kanyang katawan ay kanyang inialay upang maging pang-alay, at ang kanyang katawan ay nagsuffer ng lahat ng bagay mula ulo hanggang kanyang talampakan ay puno ng sugat. At lahat ito ay dinadaluyan ng dugo. And the body of Jesus is served na, ito'y nag-serve na kagaya ng fountain na binubukalan ng dugo. Ang kanyang buong katawan ay binubukalan ng dugo hanggang sa madrain ng lahat ng dugo sa katawan ng ating Panginoon. Hanggang sa nang siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, nang kanyang sabihin at sinabi niya, nang nakita niya na tapos ng lahat ng mga bagay, kanyang sinabi, it is finished. At sa panahon na siya ay kinakailangan ng ibaba ang lahat ng mga ipinako sa krus, dahilan yun ay panahon ng preparation ng Passover. Para sa Passover ay kinakailangan ang bawat katawan na nakapako sa krus ay kinakailangan ibaba, ngunit dapat sila ay tiyaking patay. Nang puntahan ng ating Panginoon ang kanyang katawan, ay nang makita na siya'y patay na, ang ginawa na lang ng isang senturyon ay kumuha ng isang sibat at itinusok sa kanyang tagiliran at bumulwak ang tubig na may kahalong dugo. So yung bagay na natitirang dugo sa ating Panginoon ay ito ay bumulwak sa pamamagitan ng siya ay pinainulos ng isang sibat sa kanyang tagiliran. So, lahat ng dugo na naroon sa kanyang katawan ay binuhos. At ito ay para sa kapatawaran ng kasalanan upang siya ay gumawa ng isang daan para sa bawat isa sa atin. Ngunit makikita natin ang Book of Matthew ay nagpahayag at doon ay sinabi, sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay sumigaw ng malakas na tinig at sinabi niyang, Ama, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? And he gave up the ghost. At ang sabi ng banal na kasulatan, nagkaroon ng isang malakas na lindol habang nagkaroon ng isang total eclipse sa panahong yun, at ang lindol ay naging daan upang ang templo o ang tabing doon sa templo ay mahapak mula sa taas hanggang sa pinakababa. Upang mahayag at ibig sabihin, upang magbigay daan, at ito ay isang palatandaan na nabuksan ang daan papunta sa kalawalatian ng Diyos. So siya ang humawi ng daang ito at sinabi ng Book of Hebrews na sa pamamagitan ng kanyang katawan na hinapak ay tila nagkaroon ng isang pintuang nabuksan. Nagkaroon ng isang pintuang bukas upang ang sino man ay sa ganitong paraan ay nabuksan ang papunta sa dakong kabanal-banalan. So, provided o given na ang ating Panginoong Hesus ay naggumawa ng daan, sabi ng banal na kasulatan. Ngunit, pansinin niyo mga kapatid, sa kabila ng ating Panginoon ay gumawa o naging daan para sa ganitong bagay upang ang tao ay makapunta sa Diyos. Ngunit, inyo bang napansin ng ating Panginoong Hesus nang siya ay kausap niya si Nicodemus sa chapter 3 ng Book of John ay kanyang sinabi, except a man be born again, be born from above, he cannot see the kingdom of God. And verse 5 ay kanyang sinabi, sabi niya, truly, truly I say to you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
Inyong mapapansin mga kapatid, ang Diyos ay nagbukas, ang ating Panginoon ay nagsilbing daan sa bahaging ito. Ngunit, may kita natin, meron pa ring sinabi ang ating Panginoon na except a man be born again, be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kung inyong lilimiin ang ganitong bagay, sa kabila ng ating Panginoon ay daan, kapag ang tao ay hindi makakaranas ng born-again experience, ay hindi pa rin siya makakapasok sa karya ng Diyos. Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Provided na masabi natin ang ating Panginoon ay daan, ang ating Panginoon ay siyang daan, siya na ang daang ito, ngunit ang daang ito ay siyang magiging isang panibagong daan upang ng tao ay dapat siya ay ipanganak na mag-uli. Otherwise, kung hindi siya ipapanganak na mag-uli, ay hindi pa rin siya makakapasok sa karya ng langit. Gusto kong ilagay ninyo sa inyong kaisipan ng ganitong bagay at ating limi-limiin na sa kabila ng ating Panginoon ay gumawa ng daan, ang tao ay kinakailangang ipanganak na maguli upang siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Now, alam niyo ba ang ini-imply ng born-again experience? Ang pinapakita ng born-again experience ay ito ay ang pagkabuhay ng espiritu ng tao. Diba? Ang pinapakita ng salitang except a man be born again. Except a man be born again, he cannot enter or see. And then verse 5, born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. You know, pwede nating tingnan sa isang kaisipan. Dati nung araw ay napakahirap ng tinatawag na mga access sa tinatawag na mga information. Ngunit nang nagkaroon ng tinatawag na sabihin natin, nagkaroon ng computer. Dati ang computer ay para lamang storage ito ng mga data, storage ng mga information, mga documents, at ilang pang mga bagay. At ito ay mas nagiging secured, or sabihin natin ito ay mas mabilis ang access sa mga information. But there comes a time, merong dumating na panahon na yung information ay pwede nang maging open sa lahat. It is because of what? The internet. Diba? So ngayon, dahilan sa tinatawag na internet, ay para itong tinatawag itong web. Kaya mapapansin ninyo na yung web ng isang spider, yung sapot ng gagamba, ay mula doon sa pinakagitna niya, ito ay nagsanga-sanga, at ang lahat ay parang magkakaroon ng koneksyon doon sa magkakaroon ng tinatawag na interconnection. Kaya tawag dito ay internet connection. Now, sa kabila na nandiyan na ang tinatawag na internet at ang computer mas naging useful na, labis na naging useful, dahilan hindi lamang ito just as storage, kundi nagkaroon pa ng isang tinatawag na paraan na ito ay magkaroon ng access sa ibang mga information sa pamamagitan ng internet. Ngunit alam niyo ba, mga kapatid, sa ngayon, kahit ikaw ay merong computer, alam niyo ba, yung tinatawag na link
na ibibigay sa iyo ay magiging mabilis na daan para magkaroon ka ng access doon sa isang information. So sa isang window na ito, sa isang napakalaking information, sa pamamagitan ng tinatawag na link na yung link na yun na ibibigay sa iyo ay magiging mabilis para ma-access mo yung tinatawag na information sa kabilang bahagi. Alam niyo ba mga kapatid, na sa ganitong bagay, ganito ang kalalagayan ng espiritu ng tao. Ang magiging link, mga kapatid, ang magiging link natin ay walang iba kundi ang ating espiritu na binuhay ng ating Panginoon. Binuhay sa pamamagitan ng saan ito magkakaroon ng access, saan ito magkakaroon upang makuha natin ang ilang mga bagay. Ito lamang ang magiging daan para ma-access natin ang mga bagay na makalangit. Otherwise, kung wala yung bagay na ito, wala yung link na yan, na yung mag-uugnay, ay hindi kailanman ang tao magkakaroon ng access sa mga bagay na spiritual. Nakikita natin sa ganitong paraan, pinakita ng ating kapatid na si Apostol Pablo. May God help us sa oras na ito. Sabi nito ng verse 3 ng Book of Ephesians chapter 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with what? With every spiritual blessings in the heavenly places through Christ Jesus. So, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ay mapapasok natin ang mga bagay na makalangit. Mapapasok natin ang mga bagay na makalangit. But, ito ay sa pamamagitan ng ating espiritu na binuhay ng ating Panginoon. Otherwise, kung patay, kung ang espiritu ng tao ay hindi nagfa-function sa kanya, at hindi ito na-regenerate, hindi ito naging active, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, ang laman ay laman nga. Ang laman, bagamat siya ipanganak, ilang beses siyang ipanganak, ang laman ay mananatiling laman pa rin. At hindi pa rin siya magkakaroon ng access sa hallelujah. Kahit po mga kapatid, kahit ang tao pasukin niya lahat ng relihiyon, pasukin niya lahat ng mga sekta, pasukin niya lahat ng mga klase ng mga pananampalataya sa panahong ito, kapag ang kanyang espiritu ay hindi binuhay ng Diyos, wala siyang access sa mga bagay sa langit. Hindi ang relihiyon ang magiging access niya para sa mga bagay na makalangit, kundi ang kanyang espiritu na binuhay ng Panginoon. Now, pansinin natin. So, by having said that, ay makita natin na mahalagan ang espiritu ng tao. Napakahalaga ng espiritu ng tao. Ang tao ay, sinabi ng ating Panginoon, aanhin ng tao na makamtan niya ang lahat ng bagay sa mundong ito kung mawawala ang kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang mapapakinabangan sa bagay na ito? Kung hindi nabuhay ang kanyang espiritu, kung hindi binuhay ng Diyos ang kanyang espiritu, makamtan niya lahat ng bagay, popularity, kayamanan, fame, ano pa mang mga bagay, riches, glory, at sa lahat ng mga bagay, lahat ng ito ay mawawala. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa pagdating ng panahon, siya ay mapapahamak. Now, basikan natin yung verse na ating binasa kanina. Dahil ang verse na ito ay nagpapakita ng isang paraan, paano ang tao ay naging kakaiba sa lahat ng klase ng mga nilalang. Sa Genesis chapter 2 verse 7, ay sinabi rito, Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became
a living being, a living person. You know, ang chapter 2 ito ay pagpapaliwanag o pagbibigay ng detalye ng creation ng Diyos sa chapter 1 verse 26. 'Di ba? Ulitin ko, hindi po ito magkabukod na bagay, bagkus ang Genesis chapter 1 verse 26 ay ito yung pagtawag niya sa isang grand finale ng kanyang creation. Ang pinaka-grand finale ng kanyang creation ay para sa tao. Matapos niyang lalangin ng lahat ng mga bagay dito sa ibabaw, dito sa lupa. At pinakaunang kanyang ginawa, He created the heavens and the earth. The heavens, ang langit po mga kapatid, ay hindi kayang maarok ng sino man. Ang tanging kayang makita ng mga tao sa panahon ngayon ay yung kaya lamang makita ng kanilang mataas na teknolohiya ng teleskopyo. Pero yung beyond sa hindi na maabot ng telescope, ng pinaka-powerful telescope, ngayon ay hindi na nila makita, pero meron pang bagay na nilalang ang Diyos sa kabila ng mga bagay na hindi na nila makita. Ang tingin nila ay nakita ng siyensya ang Milky Way, ang galaxy, ang ilang mga bagay, pero lahat ng ito ay hindi pa nila naaarok yung pinaka-kaduluduluhan ng ginawa ng ating Panginoon. Pero dito sa chapter 2 ng Genesis, or chapter 1 na binasa natin kanina, ay pinakita na sabi niya, let us make man in our image, according in our likeness. So pinakita rito ang kalalagayan, ang tao ay kakaiba ng nilalang ng Diyos. Kakaiba siya ng nilalang ng Diyos sapagkat kinuha niya ang atensyon. Dahilan sa mga unang mga verses, nang kapag kanyang lalalangin ang hayop, ang ibon, ang isda, ay basta niya lamang nilalalang na basta na lamang na nagkakaroon. For example, dito sa verse 20. Sa verse 20, ay sabi rito, let the waters teem with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of the heavens. So pinapakita diyan, sabi niya, ang tubig ay nagsasalita siya na magkaroon ng mga nilalang. Let the waters teem with swarms of living creatures. At bigla na lamang nagkaroon ng creatures doon sa karagatan. At sabi niya, bayaan ng himpapawid ay liparan ng mga ibon sa itaas, doon sa tinatawag na expanse, yung tinatawag na atmosphere. God created the great sea monsters, that every living creatures that moves with which the waters swarm. So bigla na lamang lumitaw at biglang nagkaroon ng mga nilalang doon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsalita at sila'y na-create according to the book of Psalms. And verse 22, and God blessed them and saying, be fruitful and multiply and fill the waters and the sea, and let birds multiply on the earth. At pagdating dito sa verse 26, kanyang kinuha ang atensyon ng lahat. Sabi niya, let us make man in our image and according to our likeness. And let them have dominion. So, nilalang niya. Verse 27, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female,
He created them. Nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Pagdating dito sa verse 2, ay ang pagpapaliwanag ano ang pinakadetalye ng paglalang. Ang paglalang ng Diyos sa tao, ngayon, ang pagdating ng verse 7 ay ang pag-aanyo, yung paglalagay ng Diyos. Sabi ng verse 7, then the Lord God, so mapansin nyo riyan, hindi ginamit dyan yung salitang created, but formed. Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So yung salita rito na pinakita, sabi niya, the Lord God formed man of dust from the ground and breathed to his nostrils the breath of life. Hindi po niya ginawa ito sa lahat sa ibang mga nilalang. It is a very special, ang tao, ang kanyang pagkalalang ay napaka-espesyal at sabi rito, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being, a living person. Pansinin ninyo yung Zechariah chapter 12 na binasa natin kanina. Pinakita ron, alam niyo ba ang pinakita ng Book of Zechariah? Kung ang Genesis ay pinakita ay ang paglikha sa tao. Mapapansin nyo sa Zechariah chapter 12, verse 1, the burden of the word of the Lord concerning Israel. Thus declares the Lord. Ano sabi diyan? Thus declares the Lord, who stretches out the heavens. Siya na nag-unat ng kalangitan. He stretches out the heavens. Yung stretch na ito yung sinasabi ko kanina na hindi pa nakikita at naaabot ng tao. Yung pinakadulo ng stretch na ito ay hindi pa kailanman ay di ko alam kung sabi pa nga baka kapiraso pa lang yung kanilang nakikita. Dahilan sa napakalaki ng creation na kanyang ginawa. Tinawag itong vast universe. Sabi rito, thus declares the Lord, who stretches out the heavens and lays the foundation of the earth. So pinapakita niya ay pawang mga paglalagay niya ng foundation. Pagpapasimula ng kanyang paglalang at pagliligay ng foundation dito sa earth and lays the foundation of the earth. And next, praise sabi dito, and forms the spirit of man within him. Alam niyo ba na kung ang lupa na binanggit ko na nakaraan ay binubuo ng crust, mantle, and core. Ang core ang siyang pinaka-foundation ng lupa. At alam niyo ba, ang pinaka-foundation ng tao ay ang kanyang espiritu. Ang pinaka-core ng tao, ang pinaka-gitna ng tao, ang pinaka-kalaliman na pinaka-foundation ng tao, kaya siya naging living being, is because of the spirit of man. When he breathed into the nostrils, see, na-form na yung katawan, na-form na yung alabok. By the way, ang science ay nagpapatotoo na ang buto at ang mga sinus ng tao ay kasing katulad ang kanyang elemento ng lupa mismo. Parehong-pareho so pinapakita na ang ating Panginoon ay mula
sa alikabok ng lupa ay nag-form ng katawan. At yung ifinorm ng katawan ay doon niya inilagay yung spirit man. Yung espiritu ng tao na siyang sabihin natin. At ang espiritu, ang hininga ng buhay ay inilagay sa katawang ito na inanyuan, ang katawang ito ay nagpasimulang gumalaw. Naging living person, naging, sabihin nito, naging animate, gumagalaw siya. Now, alam niyo ba na dito ay minsan makikita natin pagdating ng chapter 6, merong bagay na ginawa ang Panginoon. Ito ay ang pagpuksa sa lahat ng mga may hininga ng buhay. Ngunit alam niyo ba na yung pinapakita rito na salitang sa isang, yung Greek word, or rather, yung Hebrew word ng breath of life, ay ang pinapakita rito ay the breath is neshama. Yung salitang breath dito, breath of life, na ginamit yung salitang neshama in the book of Hebrews, ay hindi ito ay particular lamang na salitang ginamit para sa tao. Yung breath of life na ito. So, basahin kong isang bahagi, isang commentaries. So, God's breathing or the breath of life into the man transform him into a living being or living person. Sa NLT ay yung being is a person. Ang person, ang tao ay tinatawag siyang nephesh, soul being, which refers here to the whole person, since both in animals and humans are referred to as nephesh. So pag pinag-usapan yung katawan ng tao at ang katawan ng hayop, ay pareho ang kanilang kalalagayan. But, sabi rito, both animals and humans are referred to as nephesh, yung kanyang katawan. The translation being works best. It is the way in which the man came to be a living being that distinguishes him from the animals. So pinapakita rito, yung pagbibigay sa kanya ng breath of life ay siyang naging daan upang siya ay maging isang buhay na nilalang, upang siya ay maging kakaiba sa lahat ng mga nilalang kahit man sa mga hayop. Nakukuha niyo ba yung ibig kong sabihin? So pinapakita rito, it is the way in which the man came to be a living being because of the breath of life that distinguishes him from the animals. God breathed into his nostrils the breath of life. This breath, neshama, a living spiritual being with the capacity. Siya lamang yung hiningahan niya ng hininga ng buhay, siya lamang ang binigyan niya ng kakayanan na magkaroon ng pagkakilala at pagkaunawa sa mga espiritual na mga bagay. Not in the animals. Hindi sa mga hayop. Dahilan yung breath of life na ito na kanyang ibinigay sa kanila, ay nagbigay sa kanila sa tao ng capacity for spiritual understanding, discerning the right from the wrong, and
communing with God. So ito ang magiging sabihin natin, kapansin-pansin nang ang tao ay nahulog sa pagkakasala, dahilan siya ay bumagsak sa mababang kalalagayan na kagaya na lamang ng ordinaryong nilalang dito sa ibabaw ng lupa. Pero, alam niyo ba yung salita rito na nasyama? Itong breath na ito ay kakaiba sa breath of life na naroon sa ibang mga hayop. Meron silang tinatawag yan na yung breath, yung hininga nila, yung buhay na ito, pero ito ay kakaiba sa ibinigay ng Diyos sa tao. Otherwise, kung ang breath of life na yan na nasa tao ay siyang naroon sa hayop, ibig sabihin, pinapakita niya na walang pagkakaiba ang tao at ang hayop. Pero dahilan, mga kapatid, even the Hebrew word na ginamit, yung Hebrew word na ginamit na nasyama, ay ito ay ginamit, mapapansin natin sa ilang mga verse. Ito rin yung ginamit sa Zechariah chapter 12 na binabasa natin kanina, yung salitang, sabi niya, who stretches out the heavens and lays the foundation of the earth and forms the breath. Sa ibang version, yung salitang spirit dyan is breath of life. And forms the spirit of man within him. Tingnan natin ang Job chapter 33 verse 4. Job 33 verse 4. Sabi rito ng verse na yan, the Spirit of God has made me. See, yung pag-create ng Diyos sa Kanya, the Spirit of God has made me, and the breath, yun yung nasyama, and the breath of the Almighty gives me life. The breath of the Almighty. Yung hininga ng makapangyarihan ang siyang nagbigay sa kanya ng buhay. Bakit siya nabuhay? Bakit siya gumalaw? The Spirit of God has made me, and the breath of life, and the breath of the Almighty gives me life. Malimit po, narinig natin yung salita ng Psalms chapter 150 verse 6. Psalms 150 verse 6. Alam niyo ang sabi diyan? Let everything that has breath praise the Lord. Alam niyo ba kung ano ang tinutukoy diyan? Hindi po ito tinutukoy sa mga, alam natin yung hayop ay merong hininga. Pero yung breath na ginamit diyan ay nasyama, na ang tinutukoy ay ang mga tao mismo. Ang mga tao na merong hininga ng buhay ang siyang magpupuri sa Panginoon. So hindi niya in-expect ang sino mang ang hayop na magpuri sa Kanya. Oo, minsan sinasabi natin yung mga ibon ay umaawit, yung mga, sabi pa ng Book of Isaiah, the trees of the field is, ano yan? Clap their hands. The trees of the field clap their hands. Pero, dito ang hinihimok ng salmista na magpuri sa Diyos ay mga tao na mayroong hininga ng buhay ng Diyos sa Kanya. Hindi ang sino man. Ano sabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo na nagsasabing, pigilan niyo sila doon sa triumphal entry na ang mga tao ay nagbubunyi, naglalagay ng mga palm leaves, nag-spread ng kanilang mga clothes upang daanan ng ating Panginoon habang siya ay nakasakay sa donkey. At habang naghihiyawan yung mga tao, Hosanna, Hosanna to the highest, Hosanna to the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. Habang siya ay nagsasalita ng ganitong bagay, yung mga Pariseo na inggit. Sabi niya, pigilan niyo sila.
Pigilan mo sila, wag silang mag-ingay ng ganito. Dahilan, nahinggit sila, tanging si Jesus lamang ang ginawan ng ganitong bagay. Pigilan niyo sila. Ang sabi ng Panginoon, kung pipigilan niyo sila, ang mga bato ay magsisigawan. Pag pipigilan mo sila, ang bato ay sisigaw. Dahilan mga kapatid, ang dapat na magpupuri sa Diyos ay ang mga taong merong hininga ng buhay. Ang tao na merong bahagi ng Diyos na binigay sa kanila. Now, makikita natin. So let everything that has breath, praise the Lord. Dati ang tingin ko sa bahaging ito ay lahat ng may hininga, pati hayop ay magpuri sa Panginoon. But when I found out that this Hebrew word na ginamit dito ay nasyama, na siyang breath of life na inilagay sa tao. Ibig sabihin, hallelujah, ang tanging magpupuri sa Diyos ay ang mga tao na kanyang nilalang sa kanyang wangis at sa kanyang larawan. Sabi dito ng isang, sa chapter 20, verse 27 ng Book of Proverbs, sabi ng verse na yan, the spirit of man is the lamp of the Lord, searching all the innermost parts of his being. The same word na ginamit sa breath of life is the spirit of man in Proverbs chapter 20, verse 27. So alam nyo, ang pinapakita ng bahaging ito ay ang espiritu ng tao na siyang pinaka-unique na kalalagayan na ang ibinigay ng Diyos sa tao. Bakit siya naging kakaiba sa lahat ng kanyang mga nilalang? It is because of the breath of life. It is because of the breath of life na siyang nag-form. Yung breath ng ating Panginoon ang siyang nag-form ng spirit man sa loob niya. Siyang nag-create. Siyang nag-form ng spirit man doon sa loob niya. But, hallelujah, dumating ang panahon na ang spiritong ito ay namatay. Ngunit makikita natin, ang ating Panginoon ay gumawa ng daan upang siya at ang daang ito ay maging bukas upang ang mga anak ng Diyos ay makabalik sa Kanya. Now, pansinin ninyo, and that's the reason, because of the fall, ay wala nang ibang paraan para ang espiritu ng tao ay mabuhay. Lahat ng ipapanganak sa ibabaw ng lupa, ipapanganak sila ng kanilang espiritu ay patay. Kahit man sila ay pinakamabait, pinakamabuting tao na isinilang sa ibabaw ng lupa, still mga kapatid, hanggat hindi sila nare-regenerate, hanggat hindi sila ipapanak na mag-uli, sila ay patay. Sila ay walang buhay. At kung ang tao ay patay, ano ang magiging kahinatnan ng patay? They will what? They will perish. Sila ay mabubulok, mamamatay, mapapahamak. Mabubulok sila. Yung salitang perish. Diba? May mga minsan, may nakalagay doon, perishable goods. Do not delay. Dahilan, hindi mo dapat i-delay ang mga perishable dahilan papunta ito talaga sa pagkabulok. Makikita mo siya sa unang pitas, mura, at sa panahon ng kanyang pagkahinog ay napakaganda at napakatamis. Pero lumipas pa ang ilang mga panahon, papunta na ito sa pagkabulok at sa huling bahagi ng kanyang stage ay itatapon na siya. Ito yung kalalagayan ng tao. Ang tao na hindi
mabubuhay ang kanyang spirito, they will perish. Sila ay mabubulok, sila ay mapapahamak, sila ay maglalaho. So, do you realize that, brothers and sisters? Ayun, makikita natin gaano kahalaga, bakit kinakailangan ang regeneration. Bakit kinakailangan ang new birth? Bakit kinakailangan ang panibagong kapanganakan o kapanganakan mula sa kaitaasan? Dahilan ito lamang ang bubuhay sa espiritu ng tao. Dahilan kung hindi siya bubuhayin, mapapahamak siya. Mamamatay siya at maglalaho siya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon doon sa popular verse na alam natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, ano ang magiging daan para ang espiritu ng tao ay mabuhay? Ang kanyang pananampalataya. His belief, ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya, the belief of the truth. Sabi ni Apostol Pablo sa Book of Thessalonians, hindi tayo itinalaga sa kapahamakan, kundi tayo ay itinalaga sa pagkaligtas at sa pagkilala at pananampalataya sa katotohanan. Yung pananampalatayang ito ang siyang bubuhay doon sa espiritu ng tao. Dahilan kung hindi siya mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay mapapahamak. Ngunit kung siya ay mabubuhay, siya ay tatanggap ng ng buhay na walang hanggan. This verse is so very simple verse. Pero dito nakapaloob ang isang napakahalagang bagay, paano ang tao ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Nung nakaraan sa isang maliit na Bible study na sinagawa doon sa bahay ng isang kamag-anak nila, Brother Yobi, isang kapatid doon na si Brother Primo, na meron siyang cancer sa kanyang dito sa kanyang lalamunan, ay nasa stage 4 na siya. Siya ay nag-request ng Bible study. Nung una na kami nagpunta roon at nagkaroon ng Bible study at pinag-pray siya. At muli siyang nag-request at sabi niya, kailan kaya uli magkakaroon ng Bible study rito at para ako ay makipag-pray. So nagpunta kami nung last Tuesday, Wednesday. Nagpunta kami ng Tuesday at nung naroon kami, isa sa aking senior ay patungkol sa isang kaisipan na ang Diyos ay hindi niya pipilitin ang sinuman. Dahilan ng tao ay binigyan niya ng free will. Binigyan niya ng kalayaan sa pagpili. Kaya't makikita natin ang tao, kung siya man ay mapapahamak, ay wala siyang pwedeng sisihin dahil siya ang pumili dito. Alam niyo ba yun? Yan ang minsan alam ng tao. Kaya pinapakita ko sa kanila na ibig bang sabihin na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay, binayaran ng kasalanan, then automatic na ang lahat ng tao ay maliligtas. Sabi ng Book of Timothy, ninanais ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas. Ang Book of 2 Peter nagsasabing, ayaw ng Diyos ng sino man ay mapahamak. Sa kabila na gusto niyang maligtas ang lahat, sa kabila na ayaw niyang mapahamak ang lahat, ito inoffer niya, but ang kapasyahan ay nasa tao. Hindi niya ipopurse ang tao para kanyang tanggapin ang kaligtasan. Hindi siya katulad ng isang magulang na kukunin ng isang anak na nagpupumiglas at dadalhin doon sa isang bahaging yon. Well, hindi yon magiging masaya para sa Diyos.
Ang gusto niyang makita ay isang tao na gustong maglingkod sa Kanya at gustong ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Kanya. Yung the word doon sa John 3:16 na salitang believe, ang ibig sabihin noon ay ikaw ay magbibigay ng ipagkakatiwala, to entrust. I-entrust mo ang iyong sarili sa Kanya na tinatawag na tagapagligtas. And if you will entrust your life, i-entrust mo ang iyong buhay sa Kanya, then your life is in His hand. Ang iyong buhay ngayon ay nasa Kanyang kamay at ikaw ay ligtas. So makikita natin dito. So, I hope na nakuha niyo yung point of view na aking binubuksan sa umagang ito. Ang ating Panginoon ay gumawa ng daan. Binayaran niya ang kasalanan ng tao. Binayaran niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang book of 1 John chapter 2 ay nagsasabing, hindi lamang para sa ating kasalanan, kundi para sa kasalanan ng sanlibutan. Ganun ka wide ang cover ng dugo ng ating Panginoon is for the whole world. Yet, mga kapatid, not the whole world will be saved. He can cover the whole world. The blood of Jesus can cover the whole world for their sins and their transgression. At labis-labis pa dahilan ito ay kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Gayunpaman, hallelujah, sa kabila na binuksan niya ang daan, praise God, kinakailangan ang bawat isa individually and personally, individually, ay buhayin ang kanilang espiritu. Ito ay magkaibang bagay. Ang daan na binuksan ng Panginoon ay kagaya lamang ng sinabi ng Hebrews chapter 9 verse 22. That almost all things are cleansed with the blood, and without shedding of blood, there is no forgiveness. So pinapakita ito in a negative form. Without shedding of blood, there is no forgiveness. So if we will rephrase it in a positive way, because there is now, the blood has been shed. Ang dugo ng Panginoon ay naibus na, therefore, meron ng kapatawaran. Ang kapatawaran is available na mula ng panahong yun. But although ang kapatawaran ay available, kinakailangan itong paniwalaan at sampalatayanan. At ang pananampalataya niya dito sa forgiveness na ito ng ating Panginoon ang siyang mag-activate ng kanyang espiritu para siya'y mabuhay. Tingnan natin ang Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration. What will be the result of this washing? Ano magiging resulta ng paghuhugas na yan? Regeneration. Magkakaroon ng pagkabuhay, merong pagbubuhay na magaganap by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng tao sa kapatawaran na ibinigay ng ating Panginoon na kanyang inoffer. Anong sabi ng Banal na Kasulatan? Anong sabi ni Pedro sa mga nagtatanong sa kanya, anong aming gagawin? Mga kapatid, anong aming gagawin? Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At yun ang magiging daan para ang espiritu ng tao
ay muling tumanggap ng hininga ng buhay. No wonder, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus sa John chapter 20, nang siya'y magpakita sa mga alagad, ay sinabi niya rito sa chapter 20 verse 21. Starting verse 20 ng chapter 20. And when he had said this, he showed them both his hands and his side. Pinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. The disciples then rejoiced when they saw the Lord. Nagalak sila nang makita nila ang Panginoon. At sabi rito, so Jesus said to them, again, peace be with you. As the Father has sent me, I also send you. Well, tandaan natin ito ay may kinalaman sa kanyang mga apostol na kanyang sinusugo. See? Sa kanyang pagsusugo sa mga apostol, ang mga unang apostol na isusugo sapagkat sila ang carrier ng buhay. Sila ang unang magiging daan para sa kapanganakan ng mga tao. See, kaya sabi rito, balik natin doon sa verse na yun. Jesus said to them, peace be with you, as the Father has sent me, so I also send you. The next verse. And when he had said this, anong ginawa niya? He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. He breathed on them. Hiningahan niya sila. And sabi niya, receive the Holy Spirit. Can you imagine? Ito'y hiwalay ang unang paglalang ng Panginoon kay Adam na merong commission, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. At ang taong ito ay hiningahan niya ng hininga ng buhay. Na supposed to be ang lahat na dapat ipapanganak ay katulad sa wangis at larawan ng Diyos. Because Adam first was created in the image of God. But ang hindi bagay na hindi inaasahang pangyayari, sila ay nahulog sa pagkakasala. Yung tinatawag na hindi inaasahan, hindi sa paningin ng Diyos, kundi sa isang pangyayaring ito. Ngunit, nang ang Diyos ay nasa kanyang panibagong paglalang. Ano sabi ng Revelation chapter 3? Revelation chapter 3 verse 14. Sabi ng 14, to the angel of the church in Laodicea write, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, says this. Well, ang verse na ito ay pwede natin makita in this compound meaning. Pinapakita ito sa ating Panginoon sa kalalagayan ng the firstborn of all creatures. Pero pinapakita rin sa New Testament ay merong panibagong paglalang na kanyang ginawa. Yan ang dahilan, mga kapatid. Hiningahan niya ang mga alagad, ang mga apostol na siyang magiging carrier, na siyang magdadala, na siyang magiging daan ng bawat isa na ipapanganak sa kaharian ng Diyos. At kaya sinabi na po sa Pablo, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So, sa ganitong kalalagayan ay dito nagpasimulang
ang tao ay muling nabuhay ang kanilang espiritu. At sa pagkabuhay ng kanilang espiritu ay nagpapakita na sila ay ang sino mang binuhay, ang kanilang espiritu ay buhay. Mga kapatid, iba sila sa kalalagayan ng ibang mga ordinaryong mga nilalang ng Diyos. Ang tawag dito ni Santiago sa verse 18 ng 100, or rather ng 118 ng book of James, in the exercise of His will, He brought us forth. Bigat He us, sa ibang version. Sa kanyang pag-exercise ng kanyang sariling kalooban. In His own will, in the exercise of His own will, He brought us forth by the word of truth. Tayo ay ipinanganak. Bigat He us. Yung salitang brought us forth, ipinanganak tayo, bigat He us by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures. Merong ibang kalalagayan, hallelujah, dahilan dumating si Apostle, or rather si Solomon sa isang conclusion, all is vanity. Lahat ng tao, mayaman, mahirap, alipin at laya, lahat ng klase ng tao, meron lamang isang naranasan at ito ay ang kamatayan. Lahat ay categorically ay ang kanilang kalagayan, lahat sila ay namamatay. Wala nang mas mainam kaysa kanila. Ang yaman, ang dangal, ang lahat ng bagay ay hindi kayang pumigil ng kamatayan sa kanila. Lahat ay isang nangyari. All is vanity. So, ang kapanganakan, ang pagkabuhay ng espiritu ng tao ay siyang naging daan upang siya'y maging kakaiba sa lahat ng nilalang. Ibalik uli na ang tao ay mas mataas na klase ng nilalang sa lahat ng nilalang ng Diyos. Upang maibalik sa kanila ang tinatawag na dominion. So now, brothers and sisters, makikita natin, hallelujah, ang binibigyan natin ng pansin sa oras na ito is the bridge between the human and the divine. It is because of this Spirit, the Spirit of man, na siyang binuhay ng Diyos. At nang ito'y mabuhay, then, hallelujah, nagkaroon siya ngayon ng link papunta sa mga bagay na makalangit. You know, mga kapatid, dahilan ngayon ay nasa computer age tayo. Kapag ang computer na nag-generate ng link, well, napakahirap tandaan yan. Because it is a series of combination of alphanumerics with special mga signs pa, may slash, may colon, o ano pa mariyan, may triple slash. So, mahirap kunin yung ganitong bagay. So, kung ang link na ito ay napakahirap gawin, i-generate, gaano pa ang link papunta sa Diyos? Do you get my point? Paano pa ang link na ang tao ay magkaroon ng access? Hallelujah. Pero alam nyo, sabi ng banal na kasulatan, ngayon, kapag gusto mong pumunta sa isang website, ang sasabihin mo na lang ngayon, bigyan mo nga ako ng link. At kapag sinend sa iyo yung link, is just one click. And then, bubukas na sa iyo ang isang window at makikita mo na ang lahat ng mga bagay. Alam niyo, sabi ng Book of Ephesians chapter 2, verse 18, verse 17 and verse 18, and he came and preached
Peace to you who were afar off, far away, and peace to those who were near. Ang tinutukoy dito ay ang Jews and Gentiles. Siya'y dumating, ipinangaral ang kapayapaan sa mga malayo. Sino yung malayo? Tayo na nasa mga malayo. At ipinangaral sa kanila ng mga malapit, ang mga Hudyo na siyang mas malapit sa Diyos. But verse 18, for through Him we bought. Who? The Jews and the Gentiles. For through Him we have our access in one Spirit to the Father. Why? Because God has given us the link. Binigay sa atin ang link na ito. Binuhay ang ating espiritu. At ang mabuhay ang ating espiritu, we have now access. Mga kapatid, ang bagay na ito, hindi ito isang kwentong kutsero. Ito'y katotohanan. Yan ang iyong kalalagayan sa uling araw nito. Ang sinabi natin, Panginoon, bago siya umalis sa huling hapunan ay kanyang sinabi sa mga alagad, kaya kayo, bakit hanggang ngayon hindi kayo humihingi sa akin? Sabi niya, humingi kayo upang ang inyong kagalakan ay malubos. At sabi ng Panginoon, kaya kayo wala dahilan hindi kayo humingi. Humingi kayo at anuman ang inyong hingin sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Anumang bagay na ito ay makalangit na bagay. Asked, at ito'y pagkakaloob sa iyo. Meron ka ng access. Ang bawat isa sa atin, according to Hebrews chapter 5, pwede tayong lumapit sa luklukan ng biyaya. Sa luklukan ng biyaya, at tayo pwedeng makalapit sa Kanya. Sabi ng verse na ito, chapter 4 rather, therefore let us, last verse 16, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Let us draw near with confidence to the throne of His grace so that we may receive mercy and find grace in time of need. Sa panahon ng ating pangailangan, well, mga kapatid, hallelujah, meron na tayo ngayong connection. Meron na tayong connection sa Diyos. At meron na nag-bridge ng gap. At ang bridge na kanyang ginawa para may dugtong ang gap ay ngayon siya ay naging daan upang ang bawat isa sa atin ay ipanganak sa Espiritu. Thank God, mga kapatid. Hallelujah. Para tayo ay magkaroon ng access sa mga bagay na makalangit. Sa oras na ito ay ating tatapusin ang ating bahaging ito. Ngunit, ang isang bagay na dapat nating makita, tayo, ang ating espiritu ay binuhay. How many can say amen to that? Our spirit has been made alive. Binuhay na dating mga patay, ngunit ngayon ay buhay at ngayon ay meron tayong access sa Kanya. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa Kanyang kabutihan at Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. The spirit of man is the bridge between the human and the divine. Hallelujah. Praise God. Pwede ba natin awitin yung isang lumang awit? It's room at the cross for you. Isang verse doon na nagsasabi, though millions have come
there's still room for one. Bawat bubuhaying espiritu, mga kapatid, meron silang lugar. Hindi sila makikisiksik. Hindi sila out of place. Hindi sila tatayo. Bawat tatawagin ng Panginoon, sabi ng pangako, for the promise is for you and to your children and to them that are afar off, as many as the Lord our God shall call. Bawat tatawagin ng Panginoon, pagpasok niya sa kaharian, hindi siya tatayo dahilan wala ng upuan. There's still a seat reserved para sa taong ito na tinawag ng Panginoon. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Though millions have come, and there's still room reserved for that one. There's room for the cross at the cross. Hallelujah. Ating iko ang ating maunol sa oras na ito. Just realize, brothers and sisters, na tayo'y binuhay ng ating Panginoon. Binuhay na kalakip niya. At ang pagkabuhay na kanyang ginawa sa atin ay isang patunay na hindi ka mapapahamak. Hindi ka mabubulok. Hindi ka masisira. Hallelujah. Hindi ka mapeperish. Dahilan ikaw ay may buhay na. Anumang bagay na walang buhay, kinakailangan siyang i-preserve. Kinakailangan siyang i-refrigerate. Pero anumang bagay na may buhay, di mo na siya kinakailangan i-refrigerate. Dahilan meron siyang buhay na magiging daan upang siya ay makasurvive sa lahat ng panahon, hallelujah, ng kapanahunan, makakasurvive siya, makakapagpatuloy siya dahilan siya ay may buhay. Ano ang iyong iniisip sa huling araw nito? Minsan may mga tao nag-iisip patungkol sa kanilang kaligtasan. Ngunit kung alam nila na sila'y binuhay ng Panginoon, ang pagkabuhay na yan ay patunay na ikaw ay hindi mapapahamak. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Mahabaging Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong ginawa, Panginoon. Salamat at ikaw ay naparito sa ibabaw ng salibutan. Salamat at ikaw ay sinugo bilang isang bugtong na anak ng Diyos. Hallelujah. At ibinigay ang iyong buhay. At mula noon ay ang daan ay nabuksan na papunta sa Diyos Ama upang ang mga blessing na naroon ay available. Ngunit Lord God, hallelujah, kahiman ang aming Panginoong Hesus ay nagbukas na ng daan, kinakailangan ng bawat isa ay maipanganak na maguli. Ang bawat isa ay mabuhay ang kanilang espiritu upang kanilang ma-access sa mga bagay na makalangit na mga pagpapalang inihanda ng Panginoon. At Lord God, ngayon ay binuhay mo ang bawat isa sa amin. Ay yung sinabi sa pamamagitan ni Apostle Pedro na mayroong mga inheritance na reserve sa amin, unfaded. Hallelujah. Hindi nagfa-fade ito. Hindi kumukupas, hindi nagbabago, hindi naluluma. Hallelujah. The reserve in the heavens. Praise God para sa bawat isa sa amin. O Lord God, hallelujah. There's a lot of spiritual things, spiritual blessings, Lord, na iyong inilaan sa iyong mga anak. Ngayon ay pwede na naming ma-access, Lord, sa pamamagitan ng pagkabuhay ng aming mga espiritu. O Lord God, let us, hallelujah, lead us to this realization, Lord. Dalhin mo kami sa ganitong klaseng realization, sa ganitong klaseng pagkakilala na meron kaming access, Lord, sa mga bagay na makalangit. Ano man ang aming kailangan, kaligtasan, kagalingan, kalakasan, hallelujah, anumang mga bagay na makalangit na bagay na iyong binayaran, Panginoon, hallelujah, ang buhay ay yung lahat ay inihanda na para sa bawat isa sa amin. At Lord God, hallelujah, ngayon ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay sa uling araw na ito.
O Lord God, hallelujah, mangyari kung ano ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Gawin mo, O Diyos, kung ano ang nais mo sa bawat isa sa amin. But Lord God, kinakailangan naming, hallelujah, pasukin ang mga makalangit na mga bagay sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Ay aming i-access, Lord, ay aming puntahan at pasukin ang makalangit na dako sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Hindi lamang ng pag-aantay sa labas, hindi lamang ng pag-aantay, hallelujah, na ito'y ibibigay at mahuhulog sa amin, kundi Lord God, binigyan mo kami ng paraan upang pumasok at pasukin, hallelujah, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay pinapasok ito ng mga hallelujah, ng mga bayolente, Panginoon. Hallelujah, sila na may ang kanilang pananampalataya ay hindi gumigiba, Panginoon, kundi ang kanilang pananampalataya humahawak sa mga bagay na iyong ibinihanda para sa bawat isa sa amin. O Lord, bless your saints sa uling araw nito. Bless your church, Lord God. Hallelujah. At ang biyayang ito ng kapahayagan ng iyong mga salita ay makilala ng iyong mga anak. At kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, mabuksan ang mga mata ng aming mga pananampalataya, ng aming pagkaunawa upang makilala namin ang lahat ng bagay na iyong binigay sa bawat isa amin na pawang walang mga bayan. Lord God, salamat sa iyo. Mauwi sa iyo ang kapurihan, mauwi sa iyo ang pagpapasalamat. O Lord God, sa iyong kamay namin pinagkakatiwalaan lahat ng mga bagay. Open the eyes of our heart, Lord. Hallelujah. Buksan mo ito, Panginoon, at aming makita mga bagay na inihanda sa bawat isa amin. Sa iyo ang kapurihan, sa iyong pagpapasalamat, ang pagdakila at pagluwalhati at ang pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. We bless your name, Lord. We bless your name, O Lord God. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Habang patuloy natin na awit ang awit ng chorus na yan, ay bibigay ko ang panahon sa ating MC para sa ating closing.